bahay. Tubo-tubo lang. At meron pa rin panghanap buhay. Sarap siguro. Tinataya na mayroong mahigit 1.7 milyon na walang bahay. May backlog tayo. Kumbaga meron tayong naiiwan na hindi nabibigyan ng pabahay. Ang bahay po namin puro bubong. Walang dingding. Huli ng gobyerno na tiyakin na ang mga walang bahay ay magkaroon ng disente, ng mura, ng nakakayanang proyektong pabahay. No? Tungkulin niya na pangalagaan ang mamamayan na magkaroon ng tiyak na tirahan. Hindi palipat-lipat, hindi naaapektuhan o hindi na nagagambala, hindi nagkakaroon ng takot dahil wala siyang tiyak na tirahan. Kumbaga sa isang mamamayan, kailangan may bansa ka. At kung ikaw ay mamamayan, dapat may tiyak ng bahay. Kasama ito sa dapat siguruhin ng gobyerno na ibibigay sa kanyang mamamayan. Wala ang pag ano inom ka ng tubig, sabay sigarilyo, para ka nang kumain. Meron po ba kayong mga kamag-anak? Dito na lang. Paano po? Nagsimula po ba kayo? Nagtitinda na po agad kayo? O ano po? Sabi niyo po kanina nakakadalawang daan kayo. Yung 200 po na yun, para saan niyo po inilalaan? Ay, pagka ganitong summer, yun makakaano ka ng 2 beses sa araw. Pero pagka tagulan na, mas swerte kung makakuha mo ikaw 100. Kailangan marunong ka humawak ng tira para sa pag-budget mo. Bakit? Nagagawa ko din sa kailangan bahay. Ano po yung pinakamahirap na nangyayari or pinakamahirap na kailangan yung pagdaanan sa pagtira dito sa Pag kayo
They belong to a community, definitely. These are indigents. Yung iba may balik probinsya program. May mga ganun. Kaya ano nga ang gagawin nila sa probinsya? Kung walang options for better livelihood, they will always choose to remain where they are. Isang classic na example ng mga medyo alanganin ng mga proyektong pabahay ay yung hinuhugot mo ang mamamayan doon sa kanilang pinanggalingan papunta sa isang lugar na wala silang hanap buhay, na malayo sa transportasyon. At mapagpuna ng pang-araw-araw namin pagkain. Nung pinauwi po kayo nun sa Mindanao, anong sinanagot nila sa pag-uwi nyo? Pamasahe lang. Anong buhay sa dagat. Lahat na tao doon, mandaragat. Kung hindi makakuha ng isda, walang kain. Mahirap kumuha ng isda sa dagat. Kaya ang buhay. Hindi natin pwedeng husgahan yung pamilya na mas piniling tumira sa lansangan. Kasi doon, para sa kanila, mas madali siguro. Unang-una alamin natin Hindi pwedeng, sige, lipat na kita. Ano ba itong pamilya na ito? Baka hindi natin alam, yung mga anak niya, napapag-aral niya sa isang pampublikong eskwelahan sa tabi kahit siya ay sa lansangan nakatira. Ano bang trabaho niya rito? Kapag siya ba nilipat mo, magkakaroon siyang trabaho? Bakit? Kung galing siya Mindanao, saang lugar sa Mindanao? Baka magulo yung lugar, kaya mas pipiliin na lang yan dito kaysa sa bumalik sa isang magulong lugar na nasakop din siya o kontrolado rin siya at hindi din siya malamang kasi sa hindi makapagmay-ari o makapagpatayo ng sarili ng bahay. Bigyan mo lupa pero walang pabahay. So, anong itatayo niya ron? Barang-barang pa din ba? Magsasaka pa siya? Mangingisda pa siya? Anong hanap buhay? Kung siya ay nagtitinda rito, mas malaki ang kita sa pagtitinda kaysa sa pagsasaka.